Good afternoon sa inyong lahat. Biyernes na naman at andito na naman ako, si Tutor Ryan. Binabati ko nga pala lahat ng ating live viewers. Shoutout nga pala kay Ma'am Emilita de la Rosa at kay Sir John de la Rosa ng Abra de Ilog District. Mga principal sila dyan. At kay Nika Dalangin ng Cabacao National High School. Shoutout din sa ating mga iba pang live viewers sa iba't ibang lugar. Shout out sa mga estudyante ko diyang grade 9 na gustong matuto tungkol sa rationals. Tuwing Biyernes, lagi akong abagan. Alas 4 ng hapon hanggang 4:40. Ngayon, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa rational equation and inequality. Kaya tara, simulan na natin ang pag-aaral tungkol dito. Ano ba ang kailangan nating matutunan? So, dapat pagkatapos ng episode na to, ay alam nyo na kung ano ang rational expression, equation, inequality, and function. So, yung iba't ibang rational, dapat alam nyo na. Dapat marunong na rin kayong mag-solve ng rational equation and inequality. Yan. Simulan na natin. Ano ba ang mga rationals? Ang mga rationals, from the word itself, ratio. Pag sinabi nating ratio, meron tayong numerator and denominator. Ano ang rational equation? Rational equation, equation siya na may rational expression. Pag sinabi nating rational expression, yun nga, sinabi ko na kanina, may numerator and denominator, gamit lamang ang numbers and variables. Halimbawa, 2 over x minus 3 over 2x equals 1 over 5. Makikita natin na may equal sign siya. Hindi lang siya nag-a-apply sa rational equation. Usually, ang pagkakaiba ng rational equation, ng rational inequality, and rational function, ay siya rin pagkakaiba ng iba pang equation, inequality, and function. Kaya kapag natutunan nyo ang mga pagkakaibang ito, malalaman nyo na ang iba't ibang pagkakaiba din ng mga function. For example, logarithmic, exponential. Anong pagkakaiba ng equation, inequality, and function? So, punta na tayo sa rational inequality. Kung ang equation ay may equal sign, ang inequality ay may inequality sign. Anong mga inequality sign natin? Less than, greater than, less than or equal, greater than or equal, or minsan may gumagamit din ng not equal to. Halimbawa, meron tayong 5 over all over x minus 3 is less than or equal to 2 over x. Yan. So makikita natin yung pagkakaiba sa dalawang example. Pag sinabi nating expression, wala siyang equal sign and less than or equal kasi ang mathematics is a language. So, kailangan complete yung thought. Kapag walang inequality sign or walang equal sign, hindi complete yung sentence. For example, sinabi nyo lang, 5 over x. Hindi complete yung sentence. Pero kapag sinabi natin, 5 over x is equal to 2, complete na yung sentence natin. So, etong mga equation inequality, sila yung may mga complete thought. Pagka walang complete thought, expression pa lang siya. How about rational function? Ayan, ang haba ng definition natin, no? Rational function is may numerator ka, may denominator ka, both are polynomials, and yung denominator mo hindi dapat 0. Halimbawa, f of x equals 2x plus 1 all over x minus 3. So, ang tanong dyan, ang usually natatanggap kong mga katanungan, sir, may equal sign yan, and rational yan. Hindi po ba equation din yan? Tama. Ang example na ito ay rational equation din. Pero hindi lahat ng equation ay function. Diniscuss na natin yan nung una nating session. At hindi lahat ng function ay equation. Kailan kaya tayo nagkakaroon ng function na hindi equation? Halimbawa ng mga function na hindi equation, pag graph lang ang binigay sa inyo. Walang equal sign yun kasi graph yun eh. So, function siya pero hindi siya equation. Ngayon, kapag nakagantong form tayo, kapag ang form natin ay
f of x equals 2x plus 1 all over x minus 3, it is both a function and an equation. So sana naintindihan na kung anong pagkakaiba-iba niyang tatlo. Simulan natin sa rational equation. Paano tayo mag-solve ng rational equation? Una, hanapin muna natin ng LCD. Yan, LCD na naman. Ito yung mga dinidiscuss sa atin ng elementary. Ito yung mahirap eh. Yung pagka mag-a-add tayo ng dissimilar fraction, ang hirap niya maghanap ng LCD. Pero kailangan natin to sa buhay natin. After nating mahanap ang LCD, i-multiply natin and i-simplify. And then third, mag-solve tayo nung na-multiply na natin, i-solve natin yung resulting equation. And last, check the solutions with the original equation. So ano ulit yung apat? Una, find the LCD. Second, multiply the LCD. Third, check. I solved the resulting equation. And then 4 is to check. So find the LCD, multiply, solve, then check. Example. Magbigay tayo ng example. 1 over 7x equals negative 1 over 3. Yan, basic lang yung example na to. Meron tayong denominator na 7 and denominator na 3. So, hanapin natin ang LCD ng 7 and 3. 7 is a prime number, 3 is a prime number, wala na sila parehong factors. Pag parehong prime, i-multiply lang natin. 7 times 3 equals 21. Yan, kaya 21 ang ating LCD. Ano ulit? After nating i-find yung LCD, atin itong i-multiply. Ayan, i-multiply natin. 21 times 1 over 7x equals negative 1/3 times 21. Yan, minultiply lang natin both sa 21. And then, alam naman natin na ang 21 divided by 7 or 21 over 7 ay equal din sa 3. And ang negative 21 over 3 ay equal sa negative 7. Kaya ang resulting equation natin is 3x equals negative 7. Yan, sana malinaw yan. So after natin mag-multiply, isolve natin itong 3x equals negative 7. So, the resulting equation 3x equals negative 7. Pag ganyan, simpleng-simple na lang. Kahit sino, kayang-kaya yan. Kahit kapatid yung bata. Divide both sides by 3 lang yan. So, x equals negative 7 over 3. Madali lang, di ba? Pero huwag kalimutan yung last step. I-check natin. Malalaman nyo mamaya kung bakit kailangan nating i-check ang ating mga sagot. I-check natin. Sa original natin ipapalit, hindi sa resulting. Very wrong yon. So punta tayo dito. Palitan natin 1 over 7 and ang nasolve natin na value ay negative 7 over 3. So 1 over 7 times negative 7 over 3 equals negative 1 over 3. Makakancel yung 7. Kaya magiging negative 1/3 equals negative 1/3. So tama yung nakuha natin. Kaya ang sagot sa rational equation na ito ay x equals negative 7 over 3. Naintindihan? Kung hindi pa at medyo nahihirapan pa, magbigay pa tayo ng isa pang halimbawa. Yan. 1 over 2x plus 5 over 4 equals 3 over x. Ang mga denominator natin, 2x, 4, and x. Hanapin natin ang LCD. Pag ganyan, paghiwalayin nyo lang yung LCD ng numbers and yung bawat variable, hanapin nyo lang yung pinakamababang exponent. Makikita natin na yung exponent ng x dito, wala siyang exponent, so ang exponent niya ay 1. Ang exponent ng x natin dito wala din, so 1. Kaya ang variable natin na L sa LCD, 1 din ang exponent. Hanapin na lang natin ang LCD ng 2 and 4.
Kaya makikita nyo ang LCD ng denominator natin na 2x, 4, and x ay equal lang din sa 4x. Kasi ang LCD ng 2 and 4 ay 4 lang din. Kasi 2, 4. And then 4, 8, 12. Una silang magsasalubong sa number 4. Kaya 4x. After nating mahanap ang LCD, anong gagawin? I-multiply. Ayan, i-multiply natin. 4x times yung buo, 1 over 2x plus 5 over 4 equals 4x times 3 over x. So, minultiply lang natin both sides. Yung 4x times 1 over 2x, distribute natin, makakancel yung x, and then 4 divided by 2 ang matitira. Ano yung 4 divided by 2? It is 2. And then yung 4x times 5 over 4. Maka-cancel yung 4, pero may matitira pang x. Kaya 4x plus 5 over 4 equals 5x. Ayan. Tapos, yung pangatlo natin, 4x times 3 over x, maka-cancel yung x. X over x. Magiging 1 na lang yon. So, 4 times 3 equals 12. Kaya ang resulting equation natin is 2 plus 5 over x equals 12. Yan. So, isolve natin ang ating resulting equation na 2 plus 5 over x equals 12. Para mag-solve ng ganyan, pagsamasamahin ang mga variables, ang mga merong variables, at ang mga constant pagsamasamahin natin. In this case, ilipat lang natin si positive 2 sa right side and then magstay na lang si 5x. So pag si 2 nilipat, mag-change sign, magiging negative 2. So 5x equals 12 minus 2, magiging 10. Divide both sides by 5, x equals 2. Huwag kalimutan, i-check natin ang sagot para sigurado tayo sa full points ng ating mga guro. So, i-check natin. 1 over 2 times, ano yung nakuha nating sagot? 2. Ayan, papalitan lang natin lahat ng x. Yan, ng mga x na yan, pagpapalitan na natin kung ano yung nasolve natin. 1 over 2 times 2 plus 5 over 4 equals 3 over 2. Yan, tingnan natin kung tama ito ha. Medyo mahirap pa siyang makita. Ang 2 times 2 ay 4. Kaya magiging 1/4 plus 5 over 4 equals 6 over 4 na pwede nating i-lowest term sa 3 over 2. Yan, divide the numerator by 2 and divide the denominator by 2 kaya magiging 3 over 2. And then yung right side natin, 3 over 2 na talaga. Kaya equal sila. Tama na naman yung nakuha natin. Very good. Magbigay pa tayo ng isa pang example. Ayan, ito mas madali. 3x plus 1 all over 3x plus 5 equals 5. Ayan. Pag isa lang ang denominator natin, wala na tayong isosolve na LCD. Sisiw na yan. Pwede na nating yabangan yung ating mga teachers or mga kaibigan na sisiw lang yan, walang LCD. Multiply both sides lang kung ano lang yung nag-iisang denominator, which is 3x plus 5. Multiply both sides by 3x plus 5. Ang matitira sa left side ay 3x plus 1. Samantalang sa right side ay 5 times 3x plus 5. Then, distribute natin yung 5. 5 times 3x. 5 times 3 ay 15. So, 15x. Then, 5 times 5 ay 25. So, 3x plus 1 equals 15x plus 25. Pagsamasamahin natin lahat ng may x at pagsamasamahin natin lahat ng constant term. So, si 15x, nilipat ko sa left side. And si 1, nilipat ko sa 25. Yan. So, pwede rin naman na si 3x yung ilipat nyo sa right side at si 25 yung ilipat nyo sa left side. Kayo yung bahala doon kung saan kayo mas nadadalian. Ako, nilipat ko lang yung 15x sa kaliwa kasi yung mga x na yan, mahilig sa mga liwa. Ayan. Kaya 3x minus 15x
equals 25 minus 1. Yan. So 3x minus 15x is 3 minus 15, negative 12. So negative 12x equals 25 minus 1 is 24. Divide both sides by negative 12. Ang sagot ay negative 2. At wag nating kakalimutan ng last step to always check your answer. Yan. Palitan natin lahat ng x ng nakuha nating value which is negative 2. Yan. Medyo nawawala-wala ako. Yan. Yung x palitan natin ng negative 2. So 3 times negative 2 plus 1 all over 3 times negative 2 plus 5, pinalitan lang natin yung x ng negative 2, equals 5. Negative 6 plus 1, kasi yung 3 times negative 2 is negative 6. All over negative 6 plus 5 equals 5. Negative 5 all over negative 1 equals 5. And alam naman natin na negative divided by negative ay positive. Kaya negative 5 divided by negative 1 ay positive 5. So, tama na naman yung nakuha natin. So, ang solution set natin ay negative 2. So, marami pa rin nagtatanong sa akin, Sir, bakit kailangan pa nating i-check? Eh, kung wala naman tayong mali sa solution, dapat, ito na talaga yung sagot. Tignan natin yan sa susunod na example natin. Ayan, ang dami nating example. Mas maraming example, mas masarap matuto. Mas madali kasing matuto sa mga example eh. Haba-haba ng mga words na find the LCDs, multiply. Yan, ina-apply natin. Mas magandang makita natin yung application. Halimbawa, ito, x squared over x plus 2 equals sa 4 over x plus 2. Pag pareho ang denominator natin, wala na tayong isosolve na LCD. Kasi pareho lang sila eh. So, ang LCD nila, yung sarili lang nila, which is x plus 2 lang. Yan, nahanap na natin agad yung LCD natin kasi walang kahirap-hirap. X plus 2 lang. So, multiply natin both sides by x plus 2. Maka-cancel lang. Napakadali ang matitira. X squared equals 4. Kasi na-cancel lang sa parehas. Pakadali naman. So, solve natin. X squared equals 4. And by extracting the roots, makukuha natin ay positive, negative 2. So, x equals 2 or x equals negative 2. Aba, kakaiba yung example natin ngayon. May dalawa tayong sagot Tingnan natin kung sagot nga sila parehas. I-check natin. Una natin is i-check si positive 2. Palitan natin yung lahat ng x ng positive 2. So, imbis na x squared over x plus 2, magiging 2 squared over 2 plus 2 ay equal sa 4 over 2 plus 2. Ayan. So, ang 2 squared ay 2 times 2. Dito, yan, hindi kayo pwedeng magkamali sa 2 squared kasi 2 rin yung base niya. Pero minsan, ang mga bata ay nalilito na ang 3 squared, akala nila ay 3 times 2. Pero ang tamang gawin doon ay i-multiply lang siya sa sarili niya. So, 2 squared is 4. And then 2 plus 2 is 4 din. Kaya makukuha natin dito 4 over 4 equals 4 over 4. Pwede na yan kasi pareho na sila on both sides. Pero kung gusto nyo pang mas i-simplify, 1 equals 1. Pero di pa tayo tapos. Dalawa yung nakuha natin. I-check din natin si negative 2 kung magsasatisfy ba siya. Yan. Check natin si negative 2. Negative 2 squared all over 2 minus 2 equals 4 over 2 minus 2. So, makukuha natin 4 over 0 equals 4 over 0. At simula, sinabi ko na bawal maging 0 ang denominator natin. Last week, bawal maging 0 ang denominator natin. Next year, bawal maging 0 ang denominator. And forever and ever, bawal maging 0 ang denominator. Kaya, hindi pwedeng maging sagot ang
negative 2. Ayan. Kapag ganyan ang nakuha natin, ang tawag dyan ay extraneous roots. And therefore, ang solution lang ay x equals 2. Paano kaya yung mga bata, or paano kaya kung ayaw nyo talagang i-check yung sagot nyo? Hindi ko to inire-recommenda, pero kung tamad na tamad talaga kayong i-check yung sagot nyo, kunin nyo muna yung restriction ng ating rational equation. In this case, alam naman natin na bawal maging negative 2. Kasi, yun yung zero ng denominator. Diba? Last time, kinuha natin kung saan magzi-zero yung denominator. Alisin na agad natin yon sa possible answers. Para, pagka nakuha natin yon at ayaw natin mag-check, ay nakuha ko to, nasa restriction to. Bawal tong sagot na to, so hindi na siya kasama sa solution set. Naintindihan ba yon? Sana'y naintindihan nyo dahil ito na ang oras para kumuha ng panulat at ng papel. Tayo ay mag-exercise ng ating mga utak. Bibigyan ko kayo ng 2 problems para sagutan ng mga 3 minuto. Madali lang yung 2 yan. I-try nating isolve. At habang sinosolve niyan, babatiin ko kayo isa-isa. Ayan. So, binabati ko nga pala si Sheila May Gabriel. From LFG, Diamantina National High School ng Cabanatuan East District. Ayan. Binabati ko rin si Hermalyn Roca Kiming na parehong school. Ayan, madami palat nanonood sa atin from Cabanatuan. Ayan, and si Mary Joyce de la Rosa. Doon din sa National High School ng Cabanatuan, no? Diamantina National High School of Cabanatuan. Binabati ko rin si Army Joy Santiago. Yan, shout out sa iyo. Ng Manuel Luis Quezon National High School. Yan, subukan nating sagutan to at i-type natin ang ating mga sagot sa comment section. Tignan natin kung naintindihan na talaga natin ang rational equation. Yan, hindi ka pa mamali na function, no? Ano kaya ang sagot dito sa 2 to? So, kunin ng LCD ng 3, ng X, at ng 4? Ano kaya ang LCD niyan? And then, i-multiply natin. Ano kaya ang makukuha natin? 3, X, and 4. Si 3 ay prime. Si 4 ay even, na ang factors lang ay 2 and 2. So, ano kaya ang LCD ng 3 and 4? So, automatically, si X, siya na yung may lowest na exponent. So, X. Yan. Binabati ko rin si Hana Saira Borja ng Pamantasan ng Lungsod ng Pasig. Ano kaya ang sagot natin dito? So, 1/3 minus 1 over x equals 1/4. And then, yung pangalawa, medyo mahirap-hirap makita, no? Pag tinignan mo, parang ang hirap. Pero pareho lang y minus 1 yung denominator niya eh. So, simple lang ang gagawin dyan. Tignan natin. Malamang nakuha nyo na rin ang sagot. Ang sagot sa 1, pag minultiply natin yan ng 12x ang LCD. Ngayon, pag minultiply natin yan, ang makukuha nating sagot ay 12. And sa pangalawang, makukuha nating sagot ay 1. Pero, extraneous root siya. Pag chinek natin, bawal ang 1 kasi y minus 1 ang denominator natin. Kaya, no solution. Ayan, so natuto na tayo sa rational equation. Paano naman kaya ang rational inequality? Yan, medyo mahaba-haba proseso dito. Una,
i-rewrite natin yung inequality as a single expression. Anong ibig sabihin ng single expression? So, bawal na may plus sa gitna. Bawal tong 1/3 minus 1 over x. Hindi yan single expression. Ito, single expression yan. 3y plus 4 over y minus 1. Single expression yan. So, kailangan natin daw masulat ng single expression. And then, kailangan 0 yung other side. Kayo bahala kung gusto nyo. Kanan ay 0 or kaliwa ay 0. Pero mas maganda kung kanan yung 0 natin. Para nandito na lang lagi yung variable natin sa kaliwa. Then find the critical numbers. Ano-anong mga critical numbers? Ang critical numbers ay kung saan, kung saan magzi-zero yung numerator natin at kung saan magzi-zero yung denominator natin. Yan, critical numbers natin yon. So, partition natin yung x-axis gamit ang ating critical number. Igagraph natin yung kahanapin natin siya sa x-axis para malaman natin kung paano ba hinati ng ating mga critical numbers ang ating number line. And then, humanap tayo ng test point. Yung test point, siya yung nagsasatisfy dun sa interval. Tapos, isulat na natin ang solution set. Itong test point, mas makikita nyo pag nagbigay na tayo ng example. Ayan, so example. X minus 1 all over x plus 4 is less than 0. Single rational expression na siya. 0 na yung nasa kanan. So, okay na. Wala na tayong dapat gawin. Napakadali ng example. Yan. So, isolve natin yung critical numbers. Ang critical number ng taas, x minus 1 equals 0. Critical number ng baba, x plus 4 equals 0. Ayan. So, x minus 1 equals 0. X equals 1 lang yung value na nagsasatisfy sa kanya. And then x plus 4 equals 0. X equals negative 4 lang. Then, ilalagay natin yung critical number sa number line para malaman natin kung paano hinahati ng mga critical numbers ang number line. Yan, nandito yung negative 4 kasi mas mababa siya sa 1. So, lahat ng nandito sa part na to, sa left side natin, sa left side ay less than negative 4. Lahat ng mga nasa right side ng 1, greater than 1. At lahat ng nasa gitna nila ay less than 1, but greater than negative 4. Yan, so ito yung mga intervals natin kapag sinulat natin into interval notation. Negative infinity to negative 4. Yan yung less than negative 4. Negative 4 to 1. Yan yung between negative 4 at 1 and 1 to infinity. Yan yung greater than 1. Ang tanong, lagi bang parenthesis yung ginagamit? Ang sagot ay hindi. Kung may equal sign dito, yung denominator natin hindi magmamatter. Parenthesis siya palagi. Kasi bawal siyang maging kasama. Pero yung sa numerator natin, kung may equal sign dito, kung etong parenthesis natin ay magiging bracket. Bracket. Bracket ba yon? O brace? Bracket. Yung box, yung ganyan. Box. Box. Di ko alam kung naka-mirror ako yung ganyan. O pareho lang naman So bracket, yung 1. Pero yung negative 4, parenthesis lang siya talaga kasi bawal maging equal sa negative 4 kasi nga nasa denominator siya. Yan, so na-plot na natin. Alam na natin na may tatlo tayong intervals. Dito na tayo kukuha ng test point. Yan, may table tayo. Ito yung una nating interval, mas mabababa sa negative 4. Ito yung pangalawa nating interval. Between negative 4 and 1, ito yung pangatlo nating
interval. Lahat ng mas matataas sa 1. So, ang test number natin, pwedeng negative 5. Kung favorite number nyo is 17. Edi negative 17. Or pwede rin kung favorite nyo, kunwari si Taylor Swift. Di negative 12 o negative 13. So, how about dito? Basta between siya ng negative 4 and 1, pwede nating maging test number. So, ang pinakamagandang test number lagi ay 0. Kasi madali siyang i-evaluate. Tatanggalin lang natin lahat ng may X. Yun na yun. Pero kung gusto nyo talagang pahirapan yung sarili nyo, kunwari gusto nyo ng 1/4, pwede rin yun. Gusto nyo pinahirapan sarili nyo eh. Ito namang last, lahat ng mas mataas sa 1. So ang kunuha ko na lang yung malapit, which is 2. Anong gagawin natin sa mga test number na to? Isa-substitute natin siya per expression, per polynomial expression natin. Pag sinubstitute natin yung negative 5 sa x minus 1, makukuha natin is negative 6. Kunwari, hindi kayo magaling sa pag-evaluate. Hindi ako magaling dyan, negative 5 minus 1. Okay lang yun. Dahil dito, ang kailangan nyo lang, malaman kung positive siya or negative siya. Alam ko, negative yon dahil negative, dalawang negative eh. Di ko alam, di ako marunong mag-solve. So, negative ang ilalagay natin sa x minus 1 na line. And then, dito sa part na to, x plus 4, negative 5 plus 4. Sabi ng teacher ko, pag mas mataas yung negative at isinama siya sa positive, negative pa rin yung sagot, kaya negative to. Paano naman yung x minus 1 over x plus 4? Di alam natin na yung numerator ay negative, yung denominator ay negative. Negative divided by negative ay equal sa positive. Ayan, mamaya natin aalamin kung saan natin gagamitin tong positive na to. So how about ang gitna ng negative 4 and 1? 0. So, pag 0 minus 1, di negative. Tanggalin mo lang yung x eh. Pag tinanggal natin yung x, negative 1 matitira, negative number yon. 0 plus 4, positive. Kasi plus 4 ang natira eh. Negative divided by positive ay negative. Kaya negative yung nakalagay dito. And lastly, pag mas mataas sa 1, 2 minus 1 ay positive. And 2 plus 4 ay positive. Kaya positive divided by positive ay positive. Ngayon, paano natin malalaman yung solution? Para malaman ang solution, tingnan ng ating inequality. Makikita natin dito, less than 0 siya. Pag less than 0, ano ba ang mga numbers na less than 0? Ito ay ang mga negative numbers. Kaya kung alin yung magne-negative dito, yun yung solution natin. Ito positive, hindi siya solution set. Ito negative, yan, solution set yan. Ito positive, hindi siya solution set. Kaya pag sinulat na natin ang solution set, pwede nating isulat na lang yung interval na negative 4, 1. At pwede nating isulat in as x is less than 1, but greater than negative 4. Pag green up natin to, open circle. Bakit open circle ulit? Kasi less than lang. Pag may equal, ito open circle pa rin kasi bawal mag-0 yung denominator. Yung 1, magiging closed circle. Ibig sabihin, shade na natin yan. Yun lang naman pinagkaiba ng less than at saka ng equal eh. Yan, so sana naintindihan yan. So, kung naintindihan yan, meron tayong mga exercises ulit. Yan, exercises. Pero itong exercises natin ay take home na. Yan, take home. May 3 tayong exercises. Mukhang mahihirap lang yan. 2x plus 1 all over x minus 7 is greater than or equal to 0.
x squared minus 1 all over 3x plus 5 is less than or equal to 0. Dito, ano gagawin dito? Ang clue ko, ang critical point ng taas ay 2. Ang critical point ng baba ay 1. So, bali 3 critical points natin. Mahati yung ating number line into 4 equal parts. Yan. Ito, x minus 1 all over x plus 1 is greater than 1. Ang unang gagawin, ililipat natin yung 1 sa left side. Ayan. So, may mga nagtatanong sa akin ng mga take-home exercises. Pwede nyo yung gawin, tapos, i-message nyo ako. Saan nyo ako i-message? Kung may mga katanungan, i-message nyo lang ako sa facebook.com/ryan.estolatan or ryan.estolatan@deped.gov.ph. Pag tinanong nyo ako dyan, ang ginagawa ko usually ay hindi ko binibigay direkta yung sagot. Sinasabi ko lang kung saan ka nagkamali, tinitignan ko kung saan ka nahihirapan at tutulungan kita. Kaya huwag kayong mahihiyang mag-message. Isa pa, itong QR code, pwede kayong mag-comment dyan. Pwede nyong sabihin kung ayaw nyo sa akin. Gaya nung last week, umonti yung viewers natin. Nung first week, ang dami. Nagpagupit lang ako para akong si Samson. Nagupitan, umigsi ang buhok. Kumonti ang viewers. Pero tuloy-tuloy lang tayo. Matuto tayo. Madali lang yan. At huwag kalimutang panoorin sila Tutor Zara at Tutor Erwin sa Pre-Calculus. Huwag kalimutang panoorin si Tutor Eljun at si Tutor Rom sa Business Mathematics. Next week, ang topic natin ay rational functions. Malalaman natin yung mga asymptotes, graphs, domain and range. Lahat yan aalamin natin next week sa General Mathematics. At ito nga pala ulit si Tutor Ryan na nagsasabing, pag may numerator at denominator, yan ay rational. Pag may ikaw at ako, yan ay pagmamahal. See you ulit next Friday, October 8, 2021. Salamat, sana di kayong magsawa. Paalam!